Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at liban sa mga apostol. Lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang pananangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki't maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ay pinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig,
at ang nuno natin ay tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisi. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Tumayo na po ang lahat. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules ng ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nagpapatuloy po tayo sa pagpapaliwanag mula sa Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa tinapay ng buhay. Narinig natin muli na sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Nagsimula po ito nang siya ay magpakain sa higit 5,000 katao at hinanap-hanap na siya ng mga tao, pero hindi dahil sila ay nananalig kay Jesus, kundi dahil sila ay nakakain at nabusog. At muli sinabi ni Jesus na ang lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, hindi niya itataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. Maganda po na mapaalalahanan tayo, no? Dahil ang pagdiriwang natin ng banal na misa, tinatawag nating Eucharist o Eucharistia, ito ang patuloy na pagbibigay ni Jesus ng kanyang sariling katawan. Ito ang pinapaalala sa atin na pinakamahalagang pagkaing hindi dapat palampasin ng bawat isa, dahil ito ang nagpapalakas sa tao. Sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, narinig na rin natin ang pagsisimula ng pang-uusig, pagpapahirap o
umaabot sa pagpatay sa mga tagasunod o sumusunod kay Kristo. Ang lahat ng mga nagpapahayag tungkol sa mabuting balita, tungkol sa pangalan ni Jesucristo, ay isa-isa na silang hinahunting o inuusig. Pero ito rin ang naging daan para sila ay mangalat, para sila ay mapadpad sa iba't ibang lugar at lalo pang mas maraming tao ang makapakinig o mapagpahayagan ng mabuting balita. At ano ang nagpapalakas sa kanila? Si Jesucristo pa rin. Sa umpisa, pwedeng sabihin, bakit ganon? Sumusunod naman tayo kay Jesus. Bakit puro paghihirap ang ating nararanasan? All the more, kailangan nating kumain, kailangan natin tanggapin si Jesucristo sa banal na Eucharistia. At tandaan po natin, sinabi ni Jesus, hindi niya itataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. At ang lumalapit sa Kanya, pakakainin niya, palalakasin niya. Yan lang, ito naman ang problema natin. Tayo ang nagpipigil sa ating mga sarili na tanggapin ang iniaalok na pagkaing nagbibigay buhay. Marami nga minsan, lalo na kapag linggo na maraming tao, pero marami din tao yung nasa loob lang ng simbahan, hindi tumatanggap ng komunyon dahil sila mismo ang humahatol sa kanilang mga sarili na sasabihin, hindi ako karapat-dapat na tumanggap dahil nga makasalanan. Ay kung dito sa pinahayag na Jesus, hindi ka naman itataboy, hindi ka itinataboy, hindi ka tatanggihan ni Jesus, kundi mas lalo pa nga niyang ibibigay ang kanyang sarili sa mga taong nagiging mahina. So anong gagawin kapag nangihina ang tao? Pakainin. At ano ang kalaban natin? Kasalanan. Yan ang nagpapahina sa atin. So bakit natin huhusgahan ang ating sarili na hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Kanya, na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa Kanya? Siya na mismo ang nagbibigay nito sa atin. Kaya sana po, kung sakaling meron tayong mga ganitong pag-iisip o pag-unawa na hindi tayo pwedeng tumanggap kay Jesus dahil makasalanan tayo, nagkakamali tayo dyan. Kaya nga nandito si Jesus para alisin ang kasalanan natin. At magagawa natin yan kung tayo ay malakas, kung tayo ay busog sa pagkaing ibinibigay ni Kristo. Amen? Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ang Kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating pong itutugon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating may hirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eucharistia. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pangtagap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa Eukaristiya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon, ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog,
Inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw.
at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.